Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga ka-review natin Dilima nag-walk out, Joel Chua, Butata. Yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kababayan at eto na nga. Pasadahan na po natin to. Pasok. I will only make a manifestation. I'm only wondering why neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po, in my previous life, sa For second round, Senator Judge Ontiveros for second round, and Senator Judge Rafi for second round. Senator Amy, you may proceed when you're ready, and you have 2 minutes, ma'am. Thank you very much, Presiding Judge. And this is a very simple question by way of information to the prosecution. During the Blue Ribbon Committee, a certain Jean Abaya was called as a resource person. As I recall, she was then the operations head of Land Bank Shaw and assumed the position of department manager thereafter. I understand, of course, that the prosecution has the right to choose your witnesses. I am simply curious, bakit hindi pinatawag si Ms. Abaya na magtestigo ngayon, samantalang siya yung may personal knowledge ng encashment ng mga cheque na pinag-uusapan? Your Honor, The Honorable Chua may respond. thank you, Your Honor. Your Honor, at that time, when this check was encash, si Ma'am po, ang ating pong testigo, siya po ang branch manager. Hindi po yung nabanggit po ninyo. Yes, alam ko na siya yung branch manager, pero yung operations head at that time, si Jean Abaya. As a matter of fact, she was even Sablay. able to say that the entire amount of the Ako sablay na naman dito sa Chua mga kababayan. checks was withdrawn each encashment. Yung may So, personal knowledge ang na. lumalabas doon sa House hearing, kung naaalala kong maigi, si Miss Abaya ang direktang nakipag-deal kay Miss Acosta, di ba? Your Honor, kung maririnig po natin yung kanyang salaysay, siya po kasi yung nakikipag-coordinate sa OBP. Siya In fact, nakikipag-coordinate or sino ang direktang nakikipag-usap kay Miss Abaya? Kung ganon. Kay Miss Acosta, sorry. Di ba si Jean Abaya? Pwede po Yun ang akong sumagot. pagkaintindi ko doon sa House hearing eh. Pwede po akong sumagot. Yes, please. Si Gina Abaya po, siya po yung next in rank nung ako po ay branch Siya manager. yung? Next Sorry. in my Next rank. in rank. Oo, yeah. Opo. Pero siya ba yung direktang nakipag-deal kay Miss Acosta ng DepEd? Ako po ang direktang sa OVP po. Nakakapagtaka lang kung bakit nung House hearing, si Miss Abaya ang siyang nagsabi ng direktahan na yung entire amount ng cheque was withdrawn each encashment. Hindi po kayo. Ba't kaganon? Your Honor, bali po si Gina Abaya po ang naging incumbent manager. Siya po yung pumalit sa akin as branch manager. So at that time, tinanong po nga siya. So since operations manager po siya, aware din po siya sa transaction. Pero natanong din po siya kung sinong direktang kumakausap sa cash division. Okay. Siyempre dapat si Madam yun, si Madam Sasala dyan. Magkano ba, ma'am? Yan, tatanong ako. Tatanong lang Magkano yung pag kami. umutaong ka nagtrabaho sa sa laban ka na. Kung naman, Kayo yung direktang nakipag-usap. Opo. Kahit siya ang nag-attest na talagang buong amount ang withdraw. Ganun ba? Aware naman po siya sa mga transactions din po sa branch. Kasi nga po mga kababayan, gustong i-point out dito ni Senator Amy, yung may personal knowledge, no? O yung may personal knowledge, yung mismo ang mga kababayan, no? Yung nakipag-transact talaga. Kung baka kung binilang yung pera, yung nagbilang, kung gano'n, di ba? Okay, maliban doon, Ms. Constantino, nung House Blue Ribbon, narinig ko, nung tinanong ni Congressman Luistro, sino ang nag-withdraw ng pera at linagay sa mga bag, nung una, sabi niyo, you didn't recall. Matapos noon, medyo may leading question si Congresswoman nun eh. Kasi ang sabi, do you recall Miss Acosta? Do you recall Mr. Ortonio? Bigla ninyong naalala si Miss Acosta at si Mr. Ortonio. Tama ba yun? Ba't nagkaganon? Nung una, hindi ninyo maalala. Pagkatapos nun, naalala na ninyo. Pwede ko Ano po ba talaga ang Dito, yung credibility mga kababayan, ha? Siyempre, kung kayo, di ba, kung nung panahon doon sa House of Representatives, binibira nila yung credibility
ito si Ping Lacson, mahilig to sa credibility check, di ba? O ngayon, eto, yung credibility ng taong ito. I-check nyo naman. Naaalala ninyo, para klaro tayo. Kaya ka, parang lang. Yung klaro lang. Matutuwan. Yung balik. May iba pong yung transcript po talaga. Kasi baka po, mamaya, baka lang po, I'm sorry, may iba pong issue before. Hindi po pwede dyan ang baka-baka, mga kabayan. Nagtitistigo ka para i-impeach ang Vice President. Tapos baka lang pala. Tapos po natanong ako kung bakit ko po kilala yung dalawa. So baka po may iba Kasi pa nung pong una, story. tinatanong, kung nare-recall ninyo, sino naglagay ng pera sa mga bag? Sabi sino? po ninyo na hindi ninyo maalala. Tama ba yun? Ang pagkakaalala Kindly ko po, wind up. ang pagkakaalala ko, sorry po. Magagalit na naman niya si Rapi Tulfo eh. Bilis. Yung oras, Ang yung oras. pagkakaalala ko po, ang sinagot ko po yon na si Yes, Miss yes. Gina ang naglagay at si Kaalam Mr. mo. Ortonio. Ang hindi ko po ma-recall kung sino po yung naglabas na ng cash. Uy, hindi ng ko bags. tinatanong yon. Hindi yun ang tinutukoy Hindi ko. yun, hindi. Ang tinutukoy ko, yung paiba-ibang sagot. Correct. Kasi nung una sabi nyo, hindi ninyo maalala kung sino naglagay ng pera sa bag. Pagkatapos nung binanggit sa inyo, do you recall Miss Acosta, do you recall Mr. Ortonio? Naalala ninyo kung sino naglagay na yung dalawa. Bakit ganon? Yun lang po. Kasi nga, leading na yung question, no? Ni Luestro. No? Nililid ka na doon sa sagot. Di ba? Parang kumbaga, tinuturuan ka na. Di ba? Ni Luestro. Nasundin yung script ninyo. Ang Kindly wind up, pagkakaalam, ma'am. ang pagkakaal... Considering that Miss Acosta is allegedly the payee, bakit hindi niyo yun naalala kaagad? Doon ako nagtataka. Wala po akong matandaan na sinabi ko, na hindi ko ma-recall po yung naglagay ng pera sa bags. Nasa Ang alam record ko po, nare-recall ko kung sino Nasa record nga, mga kababayan. Sino ba? Saan yung galing binabasa ni Senator Amy Marcos, di ba? Sa House of Representatives. Record ng House of Representatives yan. po ang naglabas ng bags. Okay, Outside the bag. balikan na lang po natin yung transcript Sige doon sa po. lower house Kung pwede at po. baka maipaliwanag ninyo sa amin na maigi. Maraming salamat. Sige The po, lady may avail for round 2 with the permission of Senators Erwin Tulfo, Ontiveros, and Rafi Tulfo. Chair would like to acknowledge Senator Lacson first since it is his first round to ask questions. Thereafter, we will be recognizing in this order Senators Erwin Tulfo, Senator Ontiveros, and Senator Rafi Tulfo for their second round. Senator Lacson may proceed. You have Thank 2 you, minutes, sir. Mr. Presiding Officer. Hindi po ako magtatanong. I will only make a manifestation. I'm only wondering why neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness Nako! in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po, in my previous life, Ayan. sa intelligence, Teka lang, ano yan? Kasi kasi police to PNP chip ito, mga kababayan. PNP chip ito. Mayroon alam to sa confidential fund, ito, pakinggan po natin. boss ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash parang every quarter except for December, December 20. Regular daw. So sana kung para ma-educate kami at saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana meron tayong competent witness. Ang tawa Competent witness. Decision. May decision na siya. Fund or confidential fund. Para nang sa gano'n naman, ma-appreciate namin at matanong din namin sarili namin, regular ba yung every quarter kasi January, April, tapos July, di ba? Parang regular eh. Ang alam ko, pagka may pangangailangan dahil merong intelligence gathering operation, may confidential activities, saka palang mangangailangan ng pera. So yun lang, Mr. Presiding Officer. The defense may also respond or comment with the prosecution. Thank you. We will recognize both sides, but recognize first to respond to the inquiry of the manifestation, rather, of Senator Judge Lacson. The Honorable Chua. You may proceed, sir. Thank you, Your Honor. Your Honor, we will be presenting
witness, pero hindi po siya yung testigo po pagdating po dyan. In time po, we will be presenting witness or witnesses that will explain yung manner po ng confidential. Kasi I asked my staff, wala po sa listahan ng testigo na meron tayong competent witness. Yung COA. Diba? So saan ang galing yung sinasabi niyo may present Yung COA po. They will be the COA one is to- not a competent witness sa pag-handle ng intelligence and Oh. confidential funds. Aray Oy. ko. Dito pa lang sablay na. Kowa! Yari. Yari na. Pag COA winuhan yung witness, alams na. Alam nyo naman yung ano ng COA, di ba? Yung mga audited report ng COA, unmodified opinion, mga kababayan. Pag COA po ang kinuha ninyo, wala na. Sablay na talaga kayo dyan, Chua. A retired intelligence officer, Na-retire. you know, somebody like that na maalam mag-handle. Nagtataka lang ako bakit masyadong regular tapos yung una pa, natapat pa na magpapasko. Yes, Your Honor, may present po kami, pero kung makikita po ninyo dun sa aming pre-trial brief, meron po dong reservation. Thank you. Thank you po. Confidential pa daw po. Confidential The Honorable pa. Attorney Poa, rather, is recognized for your comment to the manifestation of Senator Lacson. Thank you, You may Mr. proceed, sir. Presiding Officer. Same comment actually with the prosecution, Your Honors. Meron din po kasi tayong mga reservations. So we will present when we feel necessary, Your Honors. Sa ngayon nga, confidential pa din Correct. yung witness niya. Senator Erwin Tulfo is recognized for his availment of round 2. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Yan siguro yung sinasabing surprise Thank you, Mr. witness. Presiding Officer. Miss Witness, ito pong transaksyon na 125, 4 times so yata ito. Tama po ba? Tama po. Alright. Hindi po ninyo na-report ito sa AMLAC? Gaya po ng sabi ko po, na-invoke ko po yung AMLA rule, prohibiting us to disclose po any information regarding No, I'm that. not saying na you have to disclose to us. Pero I'm saying, kailangan po bang i-report ito? Kasi ma'am, ayon po sa AMLAC law natin, covered po ang lahat po ng government transactions ng government agencies. Tama po ba? Do you Opo. agree to that? All right. Yes po. At saka, another thing, ito po ba ang transaksyon na ito ay nasa ilalim ng list of due and demandable accounts payable LDDAP? At saka, meron po bang itong advice to debit account ADA? Meron po silang advice na nai-issue po yan. Okay, pero nasa ilalim po ba ito ng LDDAP, yung list of due and demandable accounts? I Payable? think agency na po ang pwedeng sumagot po regarding this. Okay, all right. That's all. Nakakaano lang dito no mga kabayan, nakakainis lang tingnan dito sa investigasyon nila no. Dito sa trial na ito. Kasi kung makapagtanong sila, grabe grabe talaga yung ginawa ni BP Sara. But when it comes to flood control scandal, mga kabayan, mga tikumamangay na yupak ng mga bibig nito eh. Kaya nakakainis lang tingnan dito si si Erwin Tulfo no. Grabe siya mga katanong. Di ba tanong ng tanong, pero what I'm trying to point out mga kabayan, sana ganyan ka rin, no? Ganyan ka rin katapang, ganyan katalas ang pag-iisip mo pagdating po sa flood control scandal, no? Para, di ba, masabi nating patas ka. Kaso nga lang, bistado na kayo eh, no? Sabi nga drama na lang ito. Itong impeachment ni BP Sara ay drama na lang po ito. For the show, actually, kinonvict na po ninyo si BP Sara. Sabi po ni Maharlika, 2 months ago pa lang, nakaplanchado na ang lahat. Mr. Presiding. Pambira naman ako. Yun na yung mga You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes. ito si Locarit. Lakad pa lang, 1 minute na. Salamat po, Mr. Presiding Kayo. Officer. Madam Witness, yung unusual pa rin, bago ibang tanong. Sinabi nyo kanina sa prosecution may cash-involved limit. Magkano po yung cash-involved limit?
Sa branch po sa namin. branch ninyo? Oh, pwede ko bang hindi sagutin po yan for security? All right. Then hindi ko itatanong yung follow-up question doon. Ito na lang. Sabi po ninyo, wala ang branch ninyo ng ganyang amount. Kung pwede niyong sabihin, magkano po ang halaga na meron ang branch nyo? Yung malaki po kasi amount. So, in Yes. any given day po kasi, talagang wala po kaming branch. So, pwede ko po in average, kung ano lang po yung sa tingin namin na kasya po yung during the operational transactions po ng branch. Magkano po yung average na yon sa branch nyo? Transactions for the day? For us, mga ano po, maybe, mga 20M po. 20M. So ito pong 125 million ay times 6 po dun sa average na transaction sa branch nyo in a given day. Opo. Okay. And then sabi nyo rin po kanina sa prosecution, kailangang tawagan ang cash center ninyo para i-transact yung amount. Magkano po yung floor ulit na halaga para kailangan yung tawagan ang cash center ninyo? Any cash requirements naman po ay tinatawag namin sa cash center po namin for assistance. Okay. Would you say anything above 20 million, kailangan kayong tumawag sa cash center? Kahit po less than, basta po requirement po namin sa branch for that day, sa daily operations po namin. And yung 125 million na yon ay lampas sa kaya ng branch nyo in that day? Opo. Okay. Kaya unusual ang sinabi nyo kanina Opo. sa prosecution. Opo. Okay po. In total, kalahating bilyong piso in cash ang winidraw ng Office of the Vice President sa branch ninyo. Sa experience nyo po, karaniwan rin po bang mag-withdraw ang isang ahensya ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso, in cash sa loob lamang ng 8 buwan? Hindi ko po yun masasagot kasi yung agency po maybe ang dapat pong sumagot about it. Oh, pero para sa branch po ninyo, naranasan nyo na po ba in the higit 3 dekadang nagtrabaho kayo sa Land Bank na merong alinmang ahensyang nag-withdraw ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso in cash sa loob lamang ng less than 3/4 of a year? Wala po akong ma-recall kasi mostly nga po ang sabi ko ay puro through online or ang transactions na po nila or cheque. Okay. At bilang branch manager, sinigurado niyo po ba na otorisado talaga ni Vice President yung pag-withdraw ng kalahating bilyong piso? Meron naman po kasi silang inisyong advice. So binase naman po natin yung checking na inisyo kay Ms. Gina Costa na ito po ay may advice na po and funded. Alright. So batay dun sa issue advice ni Ms. Jean Acosta, yun na yung pagtitiyak nyo na otorisado ni VP yung pag-withdraw nitong kalahating bilyong piso in Opo. cash. Opo. Salamat po. Salamat, Mr. Presiding Salamat Officer. Last kaayo. questions if there's a final round. Salamat kaayo, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Rafi Tulfo for his availment of round 2. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Madam Witness, how are government agency accounts being opened sa Land Bank? Ano yung proseso po? Pakiulit po, sir. Ano po yung proseso para yung isang government agency ay makapag-open ng account sa Land Bank? Meron pong request na galing po sa kanila. At the same time po, meron din pong approval from the Bureau of Treasury na mag-open po sila ng account sa amin. So once approved na po ito, ay ma-open na po yung account sa Land Bank. Very good. Now, sa kaso po ng OVP, sino po yung nag-open ng account? Sino po yung pumunta sa bangko ninyo para i-open yung account ng OVP? Ang alam ko po, nag-inquire po yung head po ng Huwag agency. pong alam ko. Dapat sino po talaga? Sigurado dapat kayo. Yung head po ng cash division. Nila. Opo. Okay. Ano po yung mga presentang dokumento para magpapatunay na sila po authorized talaga na mag-open ng account on behalf of the OVP? Gaya po nasabi ko nga po kanina, yung pong request nila na mag-open account,
At the same time, yung approval po ng Bureau of Treasury na sila po ay allowed po mag-open ng account sa amin. I don't know kung nasa niyo po yung question kanina. Sino po yung person na pumunta doon para magpresenta na ako'y from OBP at nagpakita ng dokumento at ako yung authorized person to represent the OBP for this account? Yung head po ng cash division po ng OVP. And what is her name again? Anong pangalan niya po? Hindi ko na po ma-recall Okay. yung head po. Yung isa po kasi staff niya po yun, Okay. si Miss Queenie. So pagdating niya po doon sa bangko, meron po siyang sigurado akong binabanggit ng mga taong point person na para pumunta sa bangko para mag-withdraw at sino yung mga signatories, etc. Tama? Pakiulit po ang tanong, Your Honor. Kasi Mga kasabwat po, yung sa cash daw. division, Okay. hindi mo na maalala ang pangalan ng tao ulit? Hindi mo pa diretsuhin di ba? Yung mga kasabwat daw ng Office of the Vice President, kung meron, di ba? Pangalanan mo na. Yan ba yung tinatanong mo, Mr. Tulfo? Yung head ng cash division, hindi ko na po ma-recall. Okay, sige. Yung head ng cash division, pumunta doon ng open account. So doon, nagkakaroon na agad ng arrangement para sabihin sa inyo na ang pwede lang mag-withdraw ay si ganito at kasama si ganito. Wala pong ganong Conclusion na naman yan di ba? Conclusion mo yan, Rafi Tulfo, no? Conclusion mo yung sinasabi mong yan di ba? Ngayon, napahiya ka dahil wala palang ganun. ganon. O dapat mayroong arrangement para malaman ninyo kung sino yung point person ng OBP para tumawag sa inyo Ipipilit, at sino kayo ipipilit. nag-designate ng point person to coordinate from the OBP to the Land Bank. Sige Yung nga, sige. po, sorry po, ang pagkaintindi ko po kung sino po yung inisyuhan nila ng cheque, ganun po ba? No, sino yung taong nagsasabi sa Land Bank na ito lamang ang recognize namin na tumawag at the day of the withdrawal at ito lamang ang pwedeng pumirma sa cheque, etc. May etc. tumawag daw ba? There has to be one person. As to authorized signatories po, aware naman po yung agency kung sino po yung mga authorized pumirma. Ngayon po, kung sino po yung... No, sorry. You're listening but you're not hearing me. Sino po yung tao na nagsabi sa Land Bank na, hey, Land Bank, ito lamang mga tao ang pwedeng kumontak sa inyo, ang pwedeng mag-withdraw, period. Sino yon? ang pagkakalam Pangalanan mo kasi si BP Sara para maano na yan si Tulfo, manahimik na. ko po, yun pong Sino? sina Asik or Tonyo po. Sina Tsaka Asik. po yung... Sino yan? Sila po kasi yung officers po ng So did they OVP. go personally sa Land Bank or through telephone lamang? Sa pagkakaalala ko po, meron po silang written Yung advice. communication po So how sa did you amin. know na sila talaga yun nasa written communication? Nag-represent po sila ng mga IDs nila. Yung doon po sa pagkakaalala ko So po. they went to Land Bank personally Yes. and then they presented documents to prove that they are that person. Opo. And Kasi, then so, Go ahead. sorry po, pwede pong mag-butt in. ma'am. Bali po doon, sa pagkakaalala ko po, sa binibigyan ng dokumento, meron na rin pong photocopy ng mga IDs po nila. Thank you. Pwedeng hindi pumunta doon. Thank you, Senator Judge Tulfo. Senator Judge Pangilinan is recognized. Gigil na gigil si Tulfo, mga kaubayan. Hindi nababanggit si BP Sara no? For its round 2 availment. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Thank you. Yung cheque na winidraw o pinisenta sa inyo December 20, Actually, ko 2022, pang- tama ang date? Opo, December 20, 2022. Kinuha yung pera on the same day, December 20. Nalalaki mata mo. Opo. So, Ba't nanlalaki ang mata nito, mga kaubayan? kung sabi nyo kanina unusual yung malaking halaga. Unusual din o usual ba yun? Yung ganung halaga, same day naka-date, same day din i-withdraw? Ganon? Hindi, ganito na lang mga kaubayan para malaman natin na unusual yan, no? Ikumpara kaya natin yung mga withdrawal ng presidente. Yeah? Baka mamaya sinasabi natin unusual yung 125 million. Eh yung sa presidente pala kasi 4 billion yun di ba mga kaubayan? O baka mamaya may lamang pang withdrawal doon. Di ba? We cannot say na ito po ay unusual without comparison, mga kaubayan. Dapat ikumpara natin to. Excited na ako. Bali nga po, Mabilis ba yun?
May prior notice po sila, ang agency, na mas- meron silang magkakaroon po sila ng ganun Sabi ni Pangilinan, mabilis ba yon? Sasabihin ko sana, mas mabilis yung sa maleta. encashment. So as to 2 days date- before. Opo. So, yung pong December naman po kasi, pwede naman po nilang gawin yun on the same day. Kasi po, pag December, merong regulation naman po ang Bureau of Treasury. Kapag po December, hindi na po natin siya inihintay ang 24 hours or to 48 hours na ano po. Yes, so Na but if grace you period. combine both, the huge amount, which is unusual, and the same day dated check Transaction. and the same day withdrawal, is that usual? So, tingin ko naman po, usual naman po siya. So the only thing unusual is that The amount. it is a huge amount, which you've never experienced in your Yes, 30 Your Honor. years. Opo. Okay. And so tinatawag sa'yo 2 days. Hindi, mga kabayan. Kaya nga, paano natin masasabing unusual po ito kung siya lang po ang naka-experience niyan? Diba? What I'm trying to point out, mga kabayan, bakit hindi po natin ikumpara sa iba, diba? Ibang branch, for example, na nagka-cash out ng mga confidential funds, like for example, sa presidente, ikumpara natin, unusual ba? Unusual ba? Kasi baka mamaya, it is part of being confidential to be unusual. Mga kababayan, di ba? Para maging mas maging confidential pa yung transaksyon, di ba? From the word confidential, it should be unusual. Mga kababayan, correct me if I'm wrong, pero dapat, di ba? May kumpara natin, mga kababayan. Before, kahit hindi pa handa yung cheque, in other words. No? Hindi ko na lang po alam kasi sa 2 side days- nila. Opo. 2 days before, pero posible, no, na 2 days before, December 18, 17, hindi pa nahahanda yung cheque, pero ihahanda nila, pininotify na kayo. Opo. Okay. Maraming salamat. Yun lang. Yun Thank you, ba yun? Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Ontiveros, for the final round, for your Final last na. 2 questions, I believe, or no more? No more? No more. If there are no other interventions or interjections from the senator judges, the presiding officer would like to excuse you already. Ma'am Violeta Constantino. Thank you very much, ma'am, for your time. Salamat po sa inyong kooperasyon. Magandang umaga po. Mananghalian po muna kayo dyan bago kayo umuwi. Ayun na. Isnak mo na. Congratulations daw. Nagawa mo na yung trabaho mo. Maraming salamat sa pagpunta. Mamaya na lang, ha? Sabi. Yes, Senator Judge Pangilinan. Just a very quick manifestation because I'm receiving a few text messages The about, gentleman may proceed. thank you, about the non-disclosure by covered transactions. We just have to distinguish, para sa interest lang ng mga nagtatanong, ang covered institutions na hindi pwede mag-disclose ang mga bangko ng AMLA records. Pero ang AMLA mismo, hindi siya, at least the position of the impeachment court, is not covered by the confidentiality of records. That was what the clarifies. chair said earlier, and that was Yes. contained in the ruling of the court. Yes, thank you, Mr. Presiding. Thank you. With the permission of the parties, it's 11:42, so that we cut clean. We can pause for lunch and resume at 12:15 for a 30-minute lunch break. Your Honor, before anything, just a quick manifestation, Your Honor. Your Honor, if I may be Counsel for recognized. respondent is recognized. Mukhang naiwan po yata ng witness natin. Itong Ano yan? certification. If I may just turn it over. Yes. Kindly give it to the counsel for the panel of prosecutors. May and we to know the what witness. is the content of the Yes. document? Thank you. Based Babasahin on pa. popular request, 12:30 then. We resume at 12:30. Ayan mga kabayan, ano pong masasabi niyo dyan? Just comment down below mga karabin natin at syempre huwag pong kalimutang mag-like at mag-subscribe mga kabayan. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.